Hi vlog! Welcome to my guys! Today, we are going to discuss... Ay, mali! So yun, hi guys! Pag-uusapan natin ngayon ang about sa router. Basic configurations, security options, at additional services. May meron akong kwento! Yeah! Yan. Una, sa basic configurations. Ito yung pinakamahalagang part sa pag-set up ng ating mga routers. So, may 5 tayong steps para dito. Una, ang pagpapalit ng routers SSID o yung network name. So, ito yung pangalan na nakikita natin sa ating Wi-Fi kapag makikonnect tayo sa network. Pangalawa, kailangan palitan natin yung administrator username at password ng ating router dun sa basic website configuration settings. So bakit natin ito palitan? Para hindi na lang basta-basta makahack yung ating routers or yung ating network. Yung tipong isang araw, magigising ka na lang bago na pala yung pangalan ng SSID. Iba na yung pangalan ng network nyo, tapos hindi ka na makakonect kasi pinalitan yung password. So parang inyo yung network pero hindi mo na ma-access. So nahack na pala, napalitan dahil napasok dahil naka-default yung admin lang yung pangalan yung username at yung password mo. So sa pangatlo, dapat kailangan din natin i-enable yung WPA2 personal with AES encryption. So ito ay para sure na secured ang ating password sa Wi-Fi at para hindi madaling i-hack ang ating mga routers. So sa pangapat, dapat matibay at hindi madaling hulaan ang passphrase o yung password ng Wi-Fi natin para hindi basta-basta makakonect ang strangers sa ating network. Ayan. So may mga karagdagan din dapat nating alalahanin kapag mag-set up tayo ng routers. Una, dapat ayos ang connection ng wires natin sa router, sa computer, modem, at sa iba pa. So dapat rin i-verify natin ang internet connectivity. And lastly, dapat updated ang firmware ng ating mga routers. Ayan, so good sa tayo sa basic configurations. Tandaan naman tayo sa security options. And pagdating sa networking, lagi nating natandaan na mas less secure ang wireless kaysa sa wired. So, may tatlo tayong pwedeng i-implement na security options pagdating sa pag-set up ng router, and iisa-isahin natin to. Una, ang wireless encryption. Pangalawa na dito, ang pag-disable ng SSID broadcast. And ang pangatlo, ang MAC filtering. So ano nga ba ang wireless encryption? So para mas maging secure ang ating network, kailangan natin mag-implement ng wireless encryption methods. So may iba't ibang methods ang wireless encryption. Una, ang WEP o Word Equivalency Protocol. So in short, ito ay gumagamit ng static key password. So, tandaan natin na mas vulnerable ang WEP dahil sa static key passwords niya. And meron to ang mga may weaknesses to sa kanyang encryption sa algorithms. Ganun. So, mas magandang dapat natin i-avoid na lang ang paggamit ng WEP kapag nagsaset up tayo ng ating routers. Sa pagpili, dapat natin itong i-avoid sa pagpili kasi hindi to pwede natin pagkatiwalaan. Madali siyang ma-hack. Ganun. Ayan. So, tapos na tayo sa WEP. So, ang pangalawa naman na method na pwede natin gamitin sa ating router para sa security, wireless encryptions. So, pangalawa na dito ang WPA or ang Wi-Fi Protected Access. So, ito ay improvement ng WEP. Ito ang unang nag-implement ng standards na meron sa IEEE 802.11i Security Specification. So, ang pangatlo o yung last na pwede natin gamitin. And last, sabihin na natin na save the best for the last. So, ito ang WPA o Wi-Fi Protected Access Tool na mayroong mas malaking improvement mula sa WEP and WPA. Ayan. So, nai-implement ng WPA2 ang lahat ng required elements sa 802.11i security standards. So ito ang pinaka-best option
na pwede natin gamitin para sa ating wireless encryption methods. And dapat ito lagi yung pinipili natin. You didn't have to cut me off. I could never know we were nothing. Kasi yun na nga yun, siya na yung naging standard. You didn't have to. Kaya niyang i-fit lahat na meron sa IEE. Ayan, so tapos na tayo sa ating wireless encryption methods. So meron nga tayong WEP, WPA at WPA2. So moving on sa pangalawang options para sa ating security ng ating networks, sa ating routers. Pwede tayong mag-disable ng SSID broadcast. So ano nga bang meron sa pag-disable ng SSID broadcast? So pag magko-connect ka kasi sa Wi-Fi, mapapansin mo dun sa phone mo, makikita mo yung pangalan ng Wi-Fi, di ba? So ang tawag doon SSID or yung network name. Gaya nung nabanggit kanina. And pwede natin actually itong itago. So kapag may mga tao na lumalapit sa network mo, hindi nila basta-basta agad mai-scan to o makikita sa kanilang phones or devices unless specifically i-search nila yon. Yes, pwedeng i-search yung SSID name kapag naka-hide to. And pwede rin siyang actually makita ng mga hackers na gusto talagang mang-hack. Meron talagang ginagamit sila para doon. Pero at least para sa mga strangers na hindi mo naman kakilala, at least ma-hide niya, di ba? Pag disable mo yung SSID broadcast. So yun nga, hindi ka nga comfortable sa mga strangers na mag-connect sa network mo. Pwede mo rin naman gamitin ang MAC filtering. So ano bang meron sa MAC filtering? So may MAC address ang lahat ng devices na ginagamit natin. So ito ay naka-address na kunyari, lahat ng ang phone mo may address yan, computer, and any devices. So specific na sa kanila to. And pwede mo siyang i-specify sa router nyo na kunyari, ang phone na to bawal mag-connect. Yun yung meron sa MAC filtering. Pwede mong i-allow at i-disable kung sino man yung device na gusto mong mag-connect. Yun ang meron sa MAC filtering. And yun nga, may tatlo na tayong, na-discuss ko na yung tatlong possible security implementations na pwede mong gawin sa pag-set up ng network. So, una yung wireless encryption methods. Under this, meron tayong WEP, WPA, and WPA2. So, ang pangalawa namang implementation na pwede natin gawin is ang pag-disable ng SSID broadcast. And ang pangatlo na dito, ang MAC filtering. So, ngayon, na-discuss na natin yung security options. Meron bang mga additional wireless router services pa tayong pwedeng pag-usapan? Oo. Unang-una, pwede tayong gumawa ng guest access para sa mga bisita natin. So, merong pang main, yung pang bahay nyo, pang kayo-kayo lang mismo, at pwede din maggawa ng guest. So, madalas na ito nakikita dun sa mga double hosting router. 2.5 GHz, 5 GHz, ganun. Tapos, pag nag-setup ka kasi ng guest access, pwede mo rin i-restrict kung ano yung pwede nilang ma-access sa network na yun pag gumawa ka. So, maganda siya. Pwede mo siyang i-limit yung kanyang yung speed. Pwede mo i-limit yung speed ng Wi-Fi, ng internet. Pwede mo rin i-limit kung ano yung pwede niyang i-access. Pwede naman na gawin mo na lang siyang Facebook. Facebook na yung pwede nilang i-access. After nun, hindi na nila pwede i-access ang YouTube, TikTok, and other websites or apps. Pangalawa naman para sa ating additional services. Pwede natin actually i-limit yung number of devices or hosts na kumonect sa network natin. So, nagagawa natin to through the DHCP ng router natin. So, meron dong part na pwede natin i-limit kung ilan ba talaga ang pwedeng kumonect na devices. So, yun, magpapatong-patong na yan. You can disable the SSID. Tapos, mag-MAC filtering ka na. Tapos, after mo mag-MAC filter, ililimit mo pa yung number ng DHCP. Ililimit mo pa yung number ng hosts mo sa DHCP. So, di ba patong-patong na nga? Pwede mo pa siyang gawin, yung router mo, as a firewall for the different computers. Yan, looking back, pinag-usapan natin ang basic configurations kapag nagsiset up tayo ng router. Nag-discuss din tayo ng security implementations na pwede natin gamitin. Under ng security implementations, meron tayong
wireless encryption methods, disabling SSID broadcast, and MAC filtering. Additional services such as yung sa pag-limit ng number of hosts through the DHCP, yung paggawa ng guest access para sa mga bisita natin sa sa network, and yung paggamit ng router as the firewall ng ating computer. So hopefully sana may natutunan ka sa mini vlog na to. Nagbigay lang tayo ng mini overview sa mga topics na ating diniscuss. And yun lang. This is Darrens, the good boy.